to school na ang mga bata, kaya't ang mga nanay, abala na sa paghahanda ng ibabaon sa kanilang mga tikiting. Pero karamihan sa mga bata, mapili sa pagkain. Hindi kumakain ng gulay, ayaw ng prutas at iba pang masusustansyang pagkain. Ayon sa mga eksperto, kailangan kainin ng mga bata ang nakapaloob sa Go, Glow at Grow Foods. Pero paano nga ba ang tamang pagpapakain sa mga bata? Ano ang sapat na dami ng paghahanda sa pagkain para magustuhan nila itong kainin? At ang kahalagahan ng pagpapabakuna para matibay ang resistensya, lalo na ngayong tag-ulan. Magandang umaga po sa inyo mga kapamilya. Kumusta po kayo? Mga apo natin, mga anak natin, ready na sa back to school? Ready na, no? Mga school supplies. Pero syempre, ang dapat paghandaan na rin natin, yung kanilang katawan ngayong papasok na sila sa mga eskwela, di ba? At tamang-tama nga pong ating topic ngayong umaga, pampalakas ng resistensya ng mga bata dahil ang studio audience po natin ay mga tatay at mga nanay din, ang mga taga Quezon City. Ang City of the Stars, no? Puro artista na talaga tayo dito. Nandito rin ang ating mga... Anyway, mga kapamilya, makinig po kayo mabuti. At parang mo masigurong matibay ang resistensya ng ating mga anak ngayong pasukan, mahalagang payo ang ibibigay sa atin ng ating bisita na pediatrician, si Dr. Evangeline Lagman Vaca. Good morning po. Good morning. Ang ganda ha. Hi, Doc. Good morning po. Welcome po sa aming show. Feel at home. Nako, perfect po ang topic natin. Ang mga nanay natin, nagtatanong na, paano nga ba mapapalakas po ang kanilang resistensya, lalong-lalo na ho ngayong back to school na po sila? Okay, ang mga nanay, pagpasukan na, ang laging inaalala nila ay malakas ang mga resistensya ng anak nila dahil pag nagkasakit, nag-a-absent ang mga bata. So, importante, proper diet. So, dapat well-balanced yung mga meals ang pinapakain natin sa kanila. They get plenty of rest, they get enough sleep, at saka nakakapag-exercise. So, alam nyo, totoo yan kasi ang magulang, yan talaga yung pinaka-fear nyo kung paano magkakasakit. Oo nga. So, dapat kumain silang mabuti. Okay, yes. Kumpleto po ang sinasabi ninyo. Yes. Mamaya ho, idedetalye natin dahil meron rin ho tayong kasamang nutritionist, Okay, no? sige. Pero bukod ho sa tamang kainin, ano pa ho ba ang mga magpapalakas sa immune system ng ating mga anak? Okay, importante, alam naman natin, dapat ang ideally nung bata sila, napasuso sila ng nanay kasi yung mga batang napasuso, mas malakas ang resistensya talaga. Usually, it's a lifelong Gatas ng protection, ina. Gatas ng ina. Pero ngayon, as you said, paano mapapalakas ang resistensya ng mga bata? Merong product ngayon na pwede nila ibigay, yung colostrum na tinatawag. Alam natin, yung pag pinanganak yung nanay sa first 2 days, ang bata may colostrum na nakukuha sa ina. Merong available ngayon na colostrum ng baka na rich in immunoglobulins, immune factors, na nakakatulong din magpalakas ng resistensya. It's in the form of milk. So maganda talaga yung gatas ng ina at yung nakukuhang colostrum. Yes. Kunwari ho, lampas na Okay. tayo dun sa edad ng pagpapasuso. Okay. Back to school na sila, paano naman po natin palalakasin ang kanilang resistensya? So, yun. So, balik nga sa proper diet. They can be given enough fruits and vegetables para may mga vitamins and minerals. You can also supplement with some vitamins. At yung nabanggit natin kanina, yung colostrum, kung sakitin, pwede silang bigyan. Pwedeng inumin. Parang gatas siya. Gatas. Pero maliban po sa gatas, ano pa bang nakakatulong? Juice ba? Kailangan madaming juice, madaming tubig? Immune system po, Doc. Okay. Kasi kadalasan nakakalimutan natin yung hydration, no? So, lalo na pag naglalaro yung mga bata, maraming mga bata dyan, takbo na takbo, pero dehydrated sila. They don't get enough water. And oftentimes, they reach for sugar drinks, no? Mga juice o kaya soft drinks. Dapat natuturuan natin sila, they drink enough water, plenty of water, and then avoid sugary drinks. Yung ehersisyo po. And exercise, importante. So, yung exercise, kailangan tumatakbo sila kung pwede. Tapos, plenty of sunshine also. Kasi kadalasan, nagko-computer, hindi nakakalabas ng bahay, hindi naglalaro.
So nakakababa po ng resistensya yung pagiging sedentary ng mga bata. Yes, kasi mas prone sila sa mga weight problems, mas nagiging obese and mas tumataba sila. Ganun pala yun, Doc. So paano, kasi iniisip ko dati, alam nyo, uso sa atin ang habulan, di ba? Okay. Tapos dati labas lahat tayo ng bahay, pero ngayon parang wala na rin nakakalabas ng bahay. Ang mga laro nung araw, yung mga patintero, tapos takbuhan, taguan. Ngayon, kadalasan computer, at saka yung mga Game Boy, NDS. So pag gustong lumabas ng bata maglaro, palabasin, pero dapat rin tamang oras, dapat yung good sun. Yes. Hanggang alas 9 ng umaga? Preferably not during 10 to 3, earlier. So kung nando sila sa araw ng after 10, kung pwede may sunblock. Before 10, pwede. Or after 3, pag magbabasketball yung mga bata, after 3 pwede po yan. Yung pagkakaroon naman po ng sapat na tulog, anong oras ba dapat natutulog yung bata? Kasi gumigising sila maaga pag oras na ng pasukan, Preferably at least 8. 8 o'clock kung pwede makatulog, pero minsan hindi pwede yun, no? But at least they get enough sleep, at least 8 to 9 hours or even 10 hours of sleep, especially in younger children. So, andyan yung exercise, andyan yung tulog, pag-inom ng tubig. Yung mga vitamins po, Doc, nakakatulong po ba yan sa Yes, mga bata? Ideally, nakukuha natin yung mga vitamins and minerals sa pagkain, Pero pag alam natin yung bata, pihikan, mahirap pakainin, then pwede silang bigyan ng supplements. Yes. At ngayon naman po, Doc, pagkakataon naman po ng ating studio audience para magtanong sa inyo. Okay. At ang una po magtatanong ay si Lucinda Alejandro. Sa magtanong kay Doc. Good morning po. Sige Pagkain po pakita ba? natin ang beauty natin. Ang pagkain po ba ng chocolate nakakataas ng energies sa mga bata? Oo, nakakataas ito ng energy kasi kadalasan ng mga chocolate, usually candies kasi yan, mataas ang sugar, mataas ang fats. Pwede silang pakainin as an occasional treat, pero mabilis makataba kung parating yun ang kinakain. So, Di ba sinasabi mas nagiging hyperactive yung bata kapag kumakain ng sweets? yes, because of too much sugars nga eh. So kung matamlay, pwede bang sabihin, pakainin ng tsokolate para mawala yung katamlayan? Siguro yung mga dark chocolate, pwedeng bigyan. Siguro if I will give my child chocolate, I'll prefer the dark chocolates and then once in a while na treat. So it increases their energy also. At pangalawa magtatanong naman po ay si Vilma Gabriel. Morning po. Morning po. Hanggang kailan po dapat bakunahan ng isang bata? Okay, nung maliit, pag maliit ang baby, sa first year of life, binibigyan natin yung primary series of vaccinations na tinatawag. Pag mga bago magpasukan, usually mga 3 to 6 years old, sinisigurado natin, binibigyan natin ng mga boosters. Ano po itong boosters na to? So, importante doon sa mga boosters, yung mga measles, So, we usually give MMR2, protection yon sa measles, sa beke, tapos sa German measles. We also give them yung DPT at saka oral polio. And then sometimes chickenpox vaccine, meron na tayo available. Kasi pag school-age children, na-expose sila sa chickenpox. Ang maganda naman, minsan sa mga health center, meron naman mga vaccine na pwede hong puntahan. Libre naman po yan, di ba? Yes. So yan po yung good news. Dapat lang alam ng mga magulang na kailangan po ng immunization at mga vaccine ng ating po mga anak. Di ba, Doc? Oo. Sa mga health center, libre ang bakuna hanggang 9 months. So, siguraduhin dadali ng mga bata para kumpletohin ang mga bakuna. Kasi napoprotektahan sila talaga sa mga sakit na minsan nakamamatay. Maraming salamat po, Doc. At mamaya po abangan nyo dahil iisa-isahin naman po natin yung mga masusustansyang baon ng ating mga chikiting ngayong pasakan. Samantala, narito ang iba pang aabangan dito po sa Salamat, Doc. Susunod sa Salamat, Doc, kemikal na nasa ilang school bag at plastic cover nagdudulot daw ng malalang sakit sa mga bata sa Health Patrol. Pati mga tips para hindi kaagad mapanis ang baong pagkain ng mga bata sa school sa may remedyo. At ang paboritong pagkain ng going bulilit cast na si Angel C. sa Diet Police.